Isang paalaala. Ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaaring magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mas nakababatang gulang. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Earl, ang inyo pong Camp Master. At ito, ang Philippine Campfire Stories. Welcome back to the podcast. Matagal tayong nawala ng mga episodes kasi I took a serious break to take care of some personal things. And fortunately, things are a little better now. Kaya ito, balik tayo sa kwentuhan dito sa podcast. Maraming salamat sa lahat ng mga nangumusta sa social media, sa personal kong Facebook page. Na-appreciate ko kayo. Okay lang po ako. Pero nagpahinga lang po ng konti para medyo may energy para makapagbigay ulit ng mga bagong mga episodes at mga bagong mga kwento. Kaya ito, simulan ulit natin yung pagkukwento at marami-rami din tayong mga naipon ng mga entries galing sa San Telmo Society. Para sa unang kwento, what if one night, you and your special someone decided to stay in a motel for a sexy date? Nice, diba? But what if in the middle of your date, something lurks in the dark? Pakinggan natin ang kwento ni Lemon. Hello, Earl. I hope you're doing good. Thank you for making my night entertaining. I'm currently working as a seafarer. Anyway, please call me Lemon. My story was when me and my ex-boyfriend decided to go to a motel. Like sa mga cheap motels. It was very creepy. Pagpasok mo sa kwarto, sa right side was yung kama agad. And if you look straight, CR na yun. Pagtapa ko pa lang sa loob, I really wanted to go out na. Kasi it was too creepy at ang bigat ng pakiramdam. The lighting was giving creepy vibes. And it's giving the ambience of Sigaw na movie ni Angel Locsin. The bathroom was clogged. Actually, nagbaha nga after we showered. Paghiga ko and when I looked sa right side, there was a medium-sized mirror. And pag tumingin ka, you'll see the bathroom. Pati yung loob ng bathroom. I felt uneasy and I don't know why I feel scared. I felt like someone was staring at me. And I can feel na galit yung nakatingin sa akin. Habang nakahiga and we started to make out. I can't focus kasi lagi akong napapatingin sa salamin. Like the feeling of someone was looking at you. All the lights were switched off. Only the lights from the outside and the light from the bathroom. Nagaling din sa labas yung liwanag sa kwarto. I tried to ignore it and just enjoy the deed. Pero I kept on looking at the mirror. Kinikilabutan pa din ako until now. Every time na naaalala ko to. Dahil sa sobrang dilim ng bathroom, I saw a figure of a man standing sa bathroom. Tinitingnan ko ng ayos. The more I stare, the more naging clear yung image ng lalaki na nakatayo. I can sense na he's angry just by looking at us. His image was medium built, maraming buhok sa katawan, and makapal yung buhok. Parang kay Tina Turner. And the more I stare sa salamin, the more na I can't move sa takot. Suddenly, I can hear him growling. Parang galit na aso. Tumayo ako agad. Binuksan ko lahat ng ilaw and I told my ex na umalis na kami immediately.
Sinuot ko lang yung pants ko and I took my bag and sa labas na ako ng t-shirt. He was wondering what happened and ba't ako nagmamadali. Sabi ko, sa kotse na lang ako magsasalita. Kailangan na naming umalis sa location na yun. I told him but he did not believe me. So, ayun. Nakipag-break ako. I'll definitely write again about my experiences sa crying ladies na na-experience ko sa mga hotels. God bless po and stay safe. Hi Lemon, this is a very interesting story. I wonder what was in the dark in that motel. This reminds me of that viral spa or bathhouse sa Manila where there was an entity haunting that space and people who frequently visited and happened to be sensitive ay napansin nila yung malevolent presence na yun. Tinanong ko si Gideon of Creepsilog. Hi Gideon. Kung saan yung nag-viral na spa na yun. And he said it was at the Alpha Main. Yun yung pangalan daw. Tapos meron pa din daw dun sa may New York Spa. Kasi katabi daw yun ng Ozone. This is according to Gideon. Hindi ko naman nakita. So, yun. Shoutout pala sa Creepsilog family, sa mga creepers. Kung may mga creepers na nakikinig dito. Hopefully you can share the podcast as well. Baka magustuhan nila yung Philippine Camper Stories. And shout out syempre sa host natin, ang pinakamagaling na podcaster sa buong bansa, ang dynamic duo na si Glenn at si Gideon. Maraming salamat din sa inyo. Lemon, for me it makes sense na yung mga dark places like those can be inviting for some entities, but I find it weird kasi those kind of areas are constantly flowing with different energies from different people. Kaya it might be a little disturbing for entities na gusto ng tahimik na space. Unless gusto niya din yung mga activities doon sa motel. Well, in that case, sana ginalingan mo, Lemon. Para na-enjoy niya yung pinapanood niya. Yun lang. Thank you so much. We have other stories, but we're gonna pause for an ad break. That and more coming up next. And we're back in San Telmo Society, ng Philippine Camper Stories. The next story is from Nicole, writing to us from Melbourne. But she will share stories that happened to her in London. Pakinggan natin ang kwento ni Nicole. Hi Campmaster, good afternoon from Melbourne. Gusto ko lang pong i-share ang aking experiences with foreign ghosts. If papala rin pong mapasama sa inyong podcast. My first experience was from London, UK. My family decided to spend our first Christmas there together with my uncle's family. It happened during our first night. My mama and I stayed in the spare room while my two brothers stayed with my two little cousins upstairs. I had sprained my ankle at the time due to a basketball injury, so my mama made us use the bed while she stayed on the floor. Pero may latag naman yun. I woke up uncertain what time it was. Tulog na si mama sa floor, and I badly needed to use the comfort room. Paika-ika akong naglakad papuntang CR. Madilim and medyo nasa end siya ng hallway. When I entered the CR, yung toilet ay nasa dulo pa ng kwarto, so was more walking for me. While sitting on the toilet, that's when I felt something staring at me. And I started to feel uneasy.
After kong mag number 2, I realized na babalik ako sa madilim na hallway. And that's when it gotten really scary. What if may makita ko outside? Hindi ako makakatakbo and all. Nakabalik naman ako sa kama ng maayos. Nakaharap na ako sa pader, ready nang bumalik sa tulog, nang makarinig ako ng tumatawa sa may pinto. Yung pinto nasa ulunan ko lang. Sinubukan kong i-ignore, kaso nakaramdam ako ng parang lumundo. But that feeling na yung parang may tumabi sa kama. Yung kama was a single bed lang, which is why my mama decided to settle on the floor. So, imagine na may tumabi sa akin. For sure, sobrang lapit niya sa akin. Pag hinarap ko siya. Kaso, hindi umaalis yung feeling na may nakalubog sa tabi ko. Nag-ipon ako ng lakas ng loob at hinarap ko yung nasa likod ko. Pagharap ko, wala akong nakita. Pero at that exact moment, sumigaw ang mama ko. Binabangungot siya. Dali-dali ko siyang ginising pero hindi siya nagigising kahit anong gising ko sa kanya. Kaya niyugyug ko na siya ng malala. Thankfully, nagising na siya. Pero may narinig akong faint sound upstairs. May sumigaw din parang sandali lang at hindi na nasundan. Kinabukasan, habang nag-aalmusal ay nakwento ng mga kapatid ko na binangungot din daw yung kuya ko at that exact time. Sabi nila past around 3 a.m. daw yun. Sabi ng tita ko, years na daw silang nakatira doon. At wala naman daw ever na nagparamdam sa kanila. That was the only time na nagparamdam yun sa amin. Natapos ang holiday namin sa London nang hindi na ulit nagparamdam kung ano man yun. Sinabi na lang namin, baka binati kami or winelcome lang sa bahay. The second story happened here in Melbourne. I was working as a physical care worker in an aged care facility. It was very far from the city, so I had to wake up super early to catch the train. Laging madilim kapag bumababa ako ng train kasi 7 a.m. dapat makapag-start na kami sa work. Pagbaba ko ng train, kailangan kong umakyat sa mataas na tulay para makarating sa kabilang side. Yung tulay na ito ay napakadilim. May mga ilaw ng poste pero magkakalayo sila, so may mga dark spots after every light post. Tuwing dadaan ako dito, very vigilant ako dahil yung lugar is known to have junkies or yung people who take drugs and they can be a little violent. So every time may matatanaw akong makakasalubong, naghahanda talaga ako sa pwedeng mangyari. One morning, same usual way, paglabas ng train, aakyat na ako sa mataas na tulay. May natanaw akong shadowy figure paakyat sa tulay habang ako naman ay pababa. So, makakasalubong ko siya. Nakatingin ako kada dadaan siya sa poste na may ilaw. Magkakasalubong kami sakto sa isang poste ng ilaw. Ina-expect ko nang lalabas siya pagtapat namin doon sa ilaw. Sa gulat ko, walang lumabas na figure. Patuloy pa rin ako sa paglalakad. Sabi ko baka nasilaw lang ako sa ilaw or baka hindi pa siya nakaabot doon. Pero wala talaga. Nakaramdam na ako ng kilabot at tumakbo na ako pababa ng tulay. I didn't dare to look back dahil feeling ko na may nakatingin sa likod ko. Lakad, takbo, hanggang sa nakarating ako sa workplace. Yung kilabot ko sa tulay, sinabayan pa ng lamig ng winter. At pag-uwi ko, nag-search ako sa net if may namatay ba doon or may sightings ba talaga. Wala naman, pero nasabi, dahil bihira lang ang dumadaan doon kasi sobrang layo at madilim, hindi imposibleng hindi pamahayan ng entities. After the encounter na yon, na-realize ko na di ba dapat kapag katapat ng ilaw ang figure, makikita mo man lang kahit anong suot niya or kulay ng suot niya. Pero at that time,
Naalala ko, kada tapat niya sa ilaw, talagang shadow lang siya. Wala siyang ibang pupuntahan sa tulay dahil napakataas nun at diretso lang siya. Nagdadasal na ako tuwing mapapadaan ako dun sa tulay at nag-resign na din ako sa work na yun kinalaunan dahil na rin sa mga toxic na kababayan. Thanks, Campmaster. Sana mapasama at magkaroon ka pa ng marami pang mga kwento dito sa podcast. Nicole from Melbourne. Hi Nicole, salamat sa pagkwento mo at pakikinig na din sa podcast. Bilang Filipino abroad, natutuwa ako kapag may iba pa ding mga taga ibang bansa ang nakikinig sa show, and that means our stories are found all over the world. Wow, maka-all over naman, diba? Pero with your story, wala naman akong ma-offer na paranormal advice bilang isang non-psychic. Pero it's interesting to note na hindi pala nadadalaw ng mga entity yung bahay ng tita mo sa London. And when you visited them, they appeared. Maybe ikaw ang nag-trigger nun. Curious ako tuloy kung ano yung language ng entities na nakita mo. Is it also English? Anyway, thank you for your stories, Nicole. Our next story is from AJ, and his family shared peculiar stories from their old house, including a man with a salakot. Pakinggan natin ang kwento ni AJ. Good day, Capmaster. I am Aljan, or just call me AJ, kasi feeling ko close naman tayo. Matagal na kasi akong nakikinig sa podcast na to, sa totoo lang. Nag-start ako makinig last year pa, and ang first story na napakinggan ko was yung story nila Anton and Manila. Sinubaybayin ko talaga yung episode na yun. At sa pakikinig ko, parang may mga dark corners ng Pasko ang naungkat ulit. Matagal ko na din gustong i-share yung mga experiences ko, pero hindi ko alam kung paano. Lumaki kasi ako na hindi basta-basta nagkikwento yung mga experiences ko sa mga kadahilanan na napapalibutan ako ng mga taong hindi binibig deal yung mga paranormal and supernatural experiences. I am a born-again Christian, and ang belief namin about paranormal was always linked sa kung anong sinasabi ng Bible. But before po ako ma-convert, marami na talaga akong experiences sa paranormal things, such as first-hand sightings and pagpaparamdam sa mga bahay na tinitirahan namin. Tumira po kami sa Caloocan for 10 years and sa Bagbag, Novaliches, Quezon City after ng Caloocan stay. Let's start sa bahay namin dun sa Caloocan, specifically North Caloocan, Camarin. Sitio Pechayan. Doon na ako pinanganak kasi doon na nakatira yung parents ko after nila ikasal since the 1980s. Madaming experiences ang parents ko sa bahay na yun. Kahit wala pa kaming magkakapatid. Andyan yung kapag uuwi sila from work, hindi nila mabuksan yung pinto ng bahay. Kahit may susi naman sila. Maraming beses daw nangyari yun, and the last time daw na na-experience nila yung moment na yun ay may nakita silang silhouette ng lalaking matangkad na nakasuot daw ng salakot at nakahawak daw sa bisagra ng pinto mula sa loob ng bahay. Iniiwan daw kasi nilang bukas yung ilaw sa loob para isipin ng mga kapitbahay na may tao sa loob kasi talamak ang akyat bahay doon sa kamarin. Yung lalaki daw na nakasalakot ay parang ayaw silang pagbuksan dahil may mga times daw na napihit na nila yung doorknob pero ayaw pa din daw maitulak nung pinto paloob. And guess what? Nakikita din daw yung anino ng nakasalakot na yan, even ng mga kapitbahay namin, which is sa bahay ng tita ko. Naisip ko lang, paano kaya kung nadjajabs ka na, diba? Tapos, ganun yung gagawin sa'yo, na hindi ka iaalaw na buksan yung bahay. Ang laking hassle nun pag nagkataon.
Hindi katagalan, kaming magkakapatid din yung naka-experience ng mga bagay na na-experience nila. Hindi pala nila ito nakwento sa amin nung bata pa kami, pero para hindi daw yun kami makatakot sa bahay. Nakwento na nila tong mga bagay nito after maibenta ang bahay sa kamag-anak na lang din naman namin. May time na nagising ako habang inaapoy ng lagnat nang wala yung mother ko sa tabi ko. Unusual yan kasi sanay ako na katabi sa mother ko ever since, lalo na kapag may sakit ako. That time I was 6 or 7 years old. Yung kuya ko lang yung kasama ko sa kwarto and I was surprised na gising siya. Nakita niyang nagising ako so lumingon siya sa akin sabay shh, while yung index finger niya ay nakalapat sa lips. Tinitingnan ko lang siya, kinda drugged ako niya. Dahil nga may sakit ako, pero aware ako sa paligid at maya-maya pumapasok yung mom ko sa kwarto ng may dalang walis tambo at monoblock chair. Tumungtong siya sa monoblock chair tapos yung walis tambo ay pinangsusundot niya sa bubong. Mababa lang kasi yung ceiling ng bahay and at that time, wala pang kisame. Sinusundot niya yung bubong ng bahay habang nagmumura siyang, "Tangina ka, umalis ka dyan sa taas na yan," sabi ng mom ko. So, I was confused sa nangyayari. Maya-maya, nakarinig kami ng sound na parang papadulas sa bubong pero mabagal. Daus-dus daw yung tawag sa action na yon. Yung mom ko patuloy pa din na sinusundot yung yero. Nakatulog na lang ulit ako niyan, but that time I was scared. Wala lang akong energy siguro para magpanic or magtanong ng kung ano-ano. Sabi ng mom ko kinabukasan, akyat bahay daw yun. Pero parang weird ata. Kasi bakit nagpapadulas-dulas pa, pwede namang bumaba agad ng mula sa bubong namin. Kasi nga, mababa lang yung mula sa lupa para hindi makagising ng kapitbahay. Yung mom ko nga nag-iingay na that time and naririnig yun ng mga kapitbahay namin. I'm sure. Pero bakit walang lumabas at nakakita dun sa nasa bubong namin? Until now, weird pa rin sa akin yung pag naalala ko. Tapos may time pa na naglalaro kami ng mga kaibigan ko sa loob ng bahay namin. Uso that time yung warm dance and dance showdown. May time na sabay-sabay kaming nakahiga at tinatry kung kaya namin yung warm dance. Kanya-kanya kami ng pwesto sa loob ng bahay since malawak naman yung sala namin. And then, out of nowhere, biglang may batang tumakbo papalabas ng bahay namin. Tapos sumigaw ng, "Kaya ko din naman yan eh." Nagkatinginan kaming lahat kasi kumpleto naman kami magkakaibigan na nakahiga pa din sa sahig. So, sino yun? Hindi clear yung itsura pero alam naming bata kasi ang bilis. Tapos rinig namin yung yabag ng paa habang tumatakbo plus yung boses patang bata. Wala talagang lumabas sa amin. Nag-stop na kami at nanood na lang ng Robocop sa CD player ng tatay ko. Pero hindi dyan natatapos ang lahat kasi after naming manood at bago umuwi yung mga kaibigan ko, may nakita kaming batang tumatakbo mula sa labas. Mabagal yung takbo niya habang tumatalon-talon tapos sobrang kinang ng upper cloth niya. As in, tapos kamukha niya yung bata sa pakete ng Alaska. Nakasmile siya, nakapikit habang tumatakbo ng mabagal, carelessly towards sa bahay ng tita ko. Nakasilip kami niyan sa bintana. Pag naiisip ko na, alam kong iba yung nakita namin at hindi tao yun kasi yung bata parang nasa 3 foot tall and yung mga paa niya hindi sumasayad sa lupa habang tumatakbo siya. Sinusundan namin siya ng tingin at walang nagsasalita sa mga friends ko kasi alam naming mababangga siya sa wall. Tsaka na-amaze kami kung paano hindi sumasayad yung paa niya sa lupa. Kinalibutan kami nang hindi siya bumangga. Tumagos yung bata sa pader. Doon na sumigaw yung mga kalaro ko and
still I was in a state of shock that time. Narinig ng dad ko yung sigawan, so pumasok siya sa bahay tapos nag-ask kung ano daw yung nangyayari. Sumigaw yung mga friends ko. May batang makinang yung damit at tumagos sa pader. Yung dad ko, pinauwi na yung mga friends ko tapos hindi na ulit sila pumunta sa bahay. Sa labas na kami naglaro mula nung nangyari yun. Iilan lang to sa mga experiences ko sa Caloocan Campmaster. Send ko yung iba, lalo na yung experiences ko sa bahay namin sa Bagbag. For now, ito muna kasi kinikilabutan ako habang nagtatype. I will always pray for your safety, Campmaster, lalo na against sa unseen authorities and forces of this world. God bless the podcast sa Philippine Campfire Stories. Thank you so much, AJ. Maraming salamat, AJ, at dahil dyan pakiramdam ko close na rin tayo. Ano kaya yung nasa bubong ng bahay niyo at that time na nagkasakit ka? Parang ang implication kasi ay may aswang sa inyo. Lalo na at may sakit ka at alam naman natin na may mga aswang na kumukuha ng lakas ng mga batang may sakit. And also, nakakatakot yung bantay ng bahay niyo na nakasalakot. Pero nakakatuwa din kasi para siyang Slenderman sa inyo. Pero nakasalakot at ayaw kayong mapaisukin. Sulat ko ulit ng iba niyong mga kwento, AJ. Malay mo, may iba pang kwento yung parents or friends mo. And we're back sa isa na namang favorite segment natin, ang Campers Shout Out. So, yan, marami-rami tayong mga hindi nababasa. Pero, sabi ni Mil sa episode 305, I enjoyed this episode so much. Ang dami niyo po palang hugot sa last part siya. Nakalimutan ko yung mga hugot, pero I really enjoyed working with that episode kay Nick ng Paranormal Podcast. Yan. Sabi ni Messi, it's been too long without you. Come back. Tapos, sad emoji. Ayan, ito na tayo, Messi. Welcome back sa atin. Louie. Sabi niya, I hope you're okay, CM. Yan. Thank you. Maraming salamat po. Okay naman po ako. Kailangan ng pera, kaya kinailangan nating kumayod. Hazel Nakila, sabi niya, I've been waiting for a new episode. Hoping you're safe and well po. Bangers lang sa comeback mo. Sige. Ito na, nangyari na, Hazel. Maraming salamat sa'yo. And si Mil ulit, ang sabi niya, ang scary ng hospital story. And this is in episode 301, the kid in the hospital. Especially yung parts na may nakakapit sa paa niya and yung may nakatayo sa ceiling. Not to mention, may mga bulong-bulong pa. Hindi ko ma-imagine yung fear na dulot nun sa batang Larsen. Pero what if batang spirit talaga yun? And he must have found comfort in Larsen thinking na may ibang bata sa hospital. Kaya, ayos siyang palisin. Kinda makes sense, no? Baka nga, batang multo. Yan. Christian Salde, sabi niya sa episode 299, ito yung kwentong gusto kong pakinggan pero ayaw ko na lang mag-isa sa lugar. Nakakatakot. Maraming salamat, Christian. Cigarettes After Regrets. Sabi niya, wow, ang angas. Ito yung kwento na Sundalo versus Aswang, episode 239. Sabi ni Dumb Fuck, sabi niya, it's been a whole month since this episode, Campmaster. I hope you're doing well. I am doing good, I think. I'm here, I'm still alive, and yan. Maraming salamat. Noemi pala. Higera. Kaya pala sabi ko parang napakinggan ko na yung story ni Justine. Replay pala. Nag-stop kasi ako makinig dahil naging sobrang busy. Thank you, Noemi. Maraming salamat sa pagbabalik mo. Ayan. May mga iba pa namang episodes na pwede pa rin naman nating balik-balikan. Kasi minsan masarap din yung run through the, ano yung tawag doon? Replay. Yun. Sabi ni Mrs. Renner, ay wala pala siyang sinabi. Thumbs up lang. Doon sa episode 23. Clear as Crystal sa episode 303, Rich, the Capre, and the Mountain Stories. Sabi niya, the stories are just all over the place.
I don't get the transitions. Tama yung isang comment. He should have written these down and organized his thoughts first before recording. Ay, okay. Ayoko nang i-bash si Rich. Parang feeling ko na-bash na siya ng malala. Ano lang yun. Ganun lang talaga. Nakakaba kasi magkwento eh. Pagka diba? Sa isang podcast. So, baka ganun lang. Pero tama ka. Maganda nga yung sinusulat, diba? Denise, sabi niya, when kaya ang next episode? See, I'm waiting po. Thank you, Denise. Ito na po, bagong episode. It's your boy, Pharaoh. Sabi niya, hala, crush ko na ata si M. Ayan. Cute, no, di ba? Cute yung boses ni M. Jason at Spotify. Sabi niya sa episode ni Rich, sa episode 303, lasing ba siya? Nakakaintindi na naman kami ng Tagalog. Pwede ba yung Tagalogin na lang para hindi trying hard? Yan na naman tayo dyan sa mga English and Tagalog. Okay lang yan kung mag-English. Ito, and the last, Bel Mendez, sabi niya, doing reruns and kinilabutan ako. Dito yung sa menacing laugh was from underneath the bed. Someone na lumaki from SRR Stories. Grabe yung kinlabot ko dito. Yan. And then mission accomplished yun kung natakot ka, diba? Yun. Maraming salamat sa meron pa isa. Sabi ni Papi Yoshi, hi CM, out of topic, kahawig mo si Mot ng flip top. Okay. Thank you. Hindi ko alam. Mas gwapo ako doon. Feeling ko. Ayun. That's it for Camper Shoutouts. Kung gusto mo rin marinig ang name mo in the shoutouts, just leave a comment via the Spotify app in one of our episodes. At ang mga mapipiling comments will be featured here. Pwede ka rin mag-comment sa YouTube section natin or sa Facebook. Yun. The more detailed, the more creative the comment, the better. Just remember to be kind whenever you share your thoughts dahil ang podcast na ito ay mananatiling safe space for everyone. See you sa next shoutout. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. For our campers na feeling mo ay good job ang podcast sa pagsama sa iyo sa mga araw-araw na gawain at naiibsa ng iyong pagkainip. At medyo feeling generous ka today, you can actually send love and appreciation. Daanan mo lang yung ating PayPal account. At kung kailangan mo ng BPI QR code, meron din ako niyan. Ang PayPal, for everyone who's abroad, you can search for my email address, which is earlm.work@gmail.com para sa PayPal. Para naman sa mga Filipinos in the Philippines, I also have GCash or BPI QR codes. Pwede nyo kayo pumunta sa Patreon page. Meron tayong mga videos doon na pwede nyo mapanood. You can also stay for the ads at the end of the show kasi those ads keep our show running here for free. Huwag nyo rin kalimutang pakinggan ang iba pa nating mga podcast shows sa The Pod Network. So, para supportahan nyo din yung iba pa mga shows doon. Panghuli, kung may makwento ka naman na gusto mong ibahagi sa ating camp, ay pwede mo yung isend sa campfirestoriesph@gmail.com. Babasahin natin yan sa mga susunod na San Telmo Society episodes. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig. Magkita tayong muli sa susunod na kwento. Ako si Earl. At ito, ang San Telmo Society segment ng Philippine Campfire Stories.